O nga matutong sa aton sa tanan nga adlaw kag maskin kita makahimo sang sayop sa aton kabuhi apang Dios mahigugmaon kag maluluyon kag nagapatawad sa aton mga kasalanan. Padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo sa Book of Romans. Sa nagligad nga adlaw naton ang chapter 1 kag aralan kita nagstay sa verse 1. Subong magatuon naman kita sang pulong kag aton padayonon nga pagtuon sa pulong sang Ginoo sini nga aga sa sining bersikulo. Basahon ko sa inyo diri sa chapter 1 verse 1 and 2. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afford by his prophets in the Holy Scripture. Magapangamuyo kita. Sa malangit nun nga may kag Diyos nagapasalamat kami sini nga aga na ikaw gid nagpakigupod sa amon kag salamat gid sa kaluwasan nga gipaambit mo sa amon kag labi sa tanan sini nga aga amon di ginatugyan sa imo amon kabugusan ikaw gid ba ang mag-lead sa amon kag paagi sa Holy Spirit mangpanamon ang mga pulong nimo nga amon pagatun-an kag dinhi maaplikar gid namon sa tagsa namon kakabuhi. Ani pa kamayiwang imo alagad samtang nagambal sabay pang Holy Spirit amo gid ang maghahatag sa conviction kag pag-convince sa kabuhi nga amon tanan yung mga nagatuon kag nagapamati sa imong pulong. I-bless ang tanan nga nagabiyog kag ang tanan nga nagapamati in Jesus name I pray. Amen. Nakita naton diri sa Romans chapter 1 verse 2 nga ang pulong sang Ginoo nga nagahambal sa aton diri which he had promised afford by his prophets in the Holy Scripture. So ato istoryan sini nga aga ang gospel of God, no? Kay ti si Apostle Paul ginpahain siya sang Dios para sa pagwali sang mayong balita sang Dios, no? Sang aton Ginoo. Nga kung sa diin makita naton gin-promise na ini afford by his prophet in the Holy Scripture. Gin-promesa ni sang sang aton Dios sa tanan nga mga katawhan. Makita man naton sa Book of Acts chapter 13 verse 32 nga siling niya kag ari kami subong agod sugiran kamo sang maayong balita nga ginpromesa sang Dios sa aton, no, mga katigulangan. Makita nato ina kag mabasa dira sa Acts chapter 13 verse 32. So makita nato ang pulong nga ginpromesa sang Dios sa aton mga katigulangan. Amo na nga ang promise sang Ginoo wala giniya ginaguba, no? Kung anong gipromesa sa balaan nga katipan, ina ginatuman gid niya. Maskin pa sa bagong nga katipan ng mga promesa sang Dios, magakatuman inatanan, no? Ang iban wala pa natabo. Tungod ang mga propesiya sang pulong sang Ginoo sa New Testament makadamo kag pero ang iba nagkalatabo na o kun natuman na. So makita naton ang gospel nga ginpromesa na ini sang Dios sa aton, no? Para makaangkon kita sa kaluwasan. Sila ni Apostle Paul, ako si Pablo, nga sila niya alagad sang Dios kag apostol ni Kristo Jesus o kon ni Hesus Kristo. Pangamusta ako sa inyo o kon sa imo Tito bilang akon gid sila nga anak tungod nga nagatuo ka man kay Kristo pareho sa akon, no? Kabay pa sila niya nga mabaton mo ang bugay kag paghidait halin sa Dios nga amay kay sila kay Kristo Jesus nga aton manluluwas. Ginpili ako araliwat ang pulong sang Ginoo nagasiling diri si Apostle Paul, ginpili ako sang Dios kag ginpadala niya agod palig-unon ang pagtuo sang iyang mga pinili kag sila niya tudloan sila agod maintindihan nila ang kamatuoran parte sa pagtuman sa iya kag amo ini siling niya ang nagahatag sa aton sing paglaom nga kita may kabuhi nga wala sing katapusan sa wala pa ang kalibutan nagpromesa na ang Dios nga hatagan niya kita sang kabuhi nga wala sing katapusan kag siling niya ang Dios wala nagabutig, di ba? Ang Dios wala nagabutig. So muna ang promesa niya tuod-tuod gid na kay ang Dios wala nagabutig, no? Ginpromisa niya sa bugos nga kalibutan nga hatagan kita sang kabuhi nga walay katapusan. Mga utod ko sa Ginoo.
ang Dios wala nagabutig kag silinya karon amo ini ang tion nga iya ginpili agod isaysay ang parte sa sina nga kabuhi. Kag silinya ako ang gintugyanan sang Dios nga aton manluluwas sa pagsugid sini sa mga tao according to Titus chapter 1 verse 4. So klaro gid na iya sa aton nga ining mention diri sa pulong sang Ginoo nga promisa na nasang Ginoo sa aton kag sa aton mga katigulangan, like for example sa mga Israelites kung anong ginpromise ang Dios sa mga katigulangan nila, ang Ginoo himo gid sina nga promesa sa ila. Kag subong man sa church sa iglesia sang aton Ginoo, ang promise ang Dios hindi gina niya pag igubaon. Magapadayon siya nga magatipig sa niya promesa sa aton. Amo na nga silinya ini iya ginsiling sadto paagi sa pinili nga mga propeta according to Luke chapter 1 verse 70, no? Kag silinya pagidiri sa pulong sang Dios karon nahibaluan ta nga kon ano ang ginasiling sang kasulatan o kon kasuguan. Nagasiling ini sa aton nga mga Hudiyo sa ilang mga Jewish nga siling niya nga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan, gani hindi kita makasiling nga hindi kita pagsilutan. Kay siling niya ang tanan nga panabat, ang tanan magapanabat sa Dios tungod sa ilang mga sala. Kay wala gid sing tawo nga siling niya pakamatarungon sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan. Kag siling niya ang kasuguan ginhatag sa tawo agod ipakita nga siya makasasala. Amo na ang purpose ang kasuguan, no? Para nga makita naton nga kita makasasala. Kag siling niya ang paagi, amo ini paagi, no, nga kung paano ginapakamatarong ang Dios o kung ginapakamatarong sang Dios ang mga tawo. Pero siling niya karon ginpahayag na kung paano ginapakamatarong sang Dios ang tawo, hindi paagi sa pagtuman sang kasuguan. Maayo gid ang pagtuman sang kasuguan, kinahanglan gid nga sundon kag tumanon. Pero ang ginapakita sang kasuguan nagatudlo ina sa aton nga kita nga mga makasasala nga tawo wala sang makaperfect sina nga kasuguan o kung mga pagtulun-an dira, no, nga nasulat. Ang kasuguan mismo siling niya kag ang mga sinulatan sang mga propeta nagapamatuod sini nga siling niya ginapakamatarong sang Dios ang tawo paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. So klaro gid na, no, ang kasuguan kag ang kasulatan sang Dios, ang mga propeta makita naton nagapanaksi sila, nagapamatuod sila nga pakamatarungon sang Dios ang mga tawo paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Ay siling niya ang Dios wala sing pinili, no? Wala sang pinasulabi ang aton Ginoo. Gani ang bisan sino nga siling niya magtuo kay Hesukristo, ginapakamatarong niya. Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag hindi takos sa panulok sang Dios, pero tungod sa bugay sang Dios, kita naton dire, tungod sa bugay sang Dios mga utod ko sa Ginoo, no? Ginpakamatarong kita paagi kay Kristo Jesus nga nagtubos sa aton kag siling niya ini regalo sang Dios according to Romans chapter 3 verse 19 to 24. So may mga tao kon kay isang abi nila ang pagtuman kag pagsunod sang kasuguan amo ang magadala sa ila sa himaya, pero inagali ginpasad lang ginahatag sa aton kag mangintalamdan naton bilang mga makasasala nga sa diin maski nasulat na ina nga mga kasuguan, may posibilidad sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi sa sining kalibutan nga may malapas kita dira. Kag kahibalo kita nga kung hindi naton matuman ang kasuguan, maski ang siyam mahimo naton, ang isa hindi naton mahimo, mangin guilty kita sa tanan nga kasuguan sang aton Dios. No, mangin hindi kita takos sa iyang ginharian tungod sa sina nga mga bagay. Tiyang aton nga pagtuo amo ini ang naghatag sa aton sa ginatawag nga
kasiguraduhan sang aton mga kaluwasan tungod si Kristo ginpromisa sang aton amay nga ipadala sa diri sa duta sa pagtubos sa aton ti ang pagpakamatarong sang Dios sa aton hindi tungod sa pagsunod sang kasuguan kundi tungod sa kay Kristo Jesus nga aton gintuuhan, aton ginbaton kag ginpangabuhi naton ang iya mga pulong, no? Pareho man sila nga mga kauturan ko sa Dios. Pareho bala sang silingan natabo kay Abraham. Suno sa kasulatan, nagtuo siya sa Dios. No? Tanawan nato na, nagtuo siya sa Dios. Kag sila tungod sang iya pagtuo, ginpakamatarong siya sang Dios. Gani sila nga maatahag nga ang mga tawo nga nagatuo sa Dios amo ang matuod nga mga kaliwatan ni Abraham. Di ba? Amo na galing nga madamo sa mga Gentiles people nga kung sa diin magapungko o kung pagdalon sang Ginoo dito sa iyang ginharian nga hindi man gid sila pure nga mga Jewish, no? Kay ang atong di ginatanaw ang matutuod yang mga kaliwatan ni Abraham hindi lamang sa dugo, hindi lamang sa ilang pagka Hudiyo kundi tungod sang pagtuo. Kay dira kita ginapakamatarong sang Dios, no? Matagid ng mga tao nga sila nagatuo sa Dios amo ang matuod nga mga kaliwatan ni Abraham. Sang una pa silinga diri sa aton sang una pagid nagsiling ang kasulatan nga pakamatarungon sang Dios ang mga hindi Hudiyo tungod sang ila pagtuo sa iya. Diba? Suno sa kasulatan ining maayong balita ginpahayag sang Dios kay Abraham. Nagsiling siya, pakamayuhon ko ang tanan nga nasyon paagi sa imo. Nagtuo si Abraham sa promesa sang Dios kag ginpakamaayo siya. Gani ang tanan nga naggatuo sa Dios ginapakamaayo man pareho kay Abraham. So pareho ang mga tawo nga nagasalig sa ila o kon sa ila pagtuman sa kasulatan. Ginpakamatarong o kon ginpakamalaot na sila mga kauturan ko sila niya diri ginpakamalaot sang Dios, no? Kaya ang ilang pagsalig ara lang dira sa pagtuman sang kasulatan o kon kasuguan. Pero hindi amo ina ang pagpakamatarong sang Dios sa aton, kundi isa lang ka sulundan naton kung paano siya nagaguide sa aton ang mga kasuguan para nga magpalapit kita sa Dios, no? Makilala naton nga kita hindi perpekto kag kinahanglan naton ang Dios nga perpekto para nga sa diin pakamatarungon ang aton nga kabuhi. Gani ang tanan nga nagatuo sa Dios ginpakamaayo, no? Pareho ni Father Abraham. Pero ang mga tao sila nga nagasalig sa ila pagtuman sa kasuguan ginpakamalaot sang Dios. Kay suno sa kasulatan ginapakamalaot ang wala nagatuman sang tanan nga ginapatuman sang kasuguan. Diba? So kung isa lang kabagay ang hindi nimo matuman kabudlay, no? Guilty ka gid sa tanan. Tungod nga ang kasuguan amo na kinahanglan tumanon mo tanan. Amo na nga maatahag nga wala gid sing tawo nga ginapakamatarong sang Dios tungod sang iya pagtuman sa kasuguan. Wala sang pakamatarungon dira nga tawo, no? Wala sang pakamatarungon nga tawo sang Dios tungod lang sa pagtuman sang kasuguan. Kay nagasiling ang kasulatan nga siling niya ang tawo nga siniyagin pakamatarong sang Dios tungod sa iya pagtuo magakabuhi mga utod ko sa Dios, no? Magakabuhi siya sa pagtuo. Ang kasulatan wala sing labot sa pagtuo. Kay siling niya nagasiling ang kasulatan ang tawo nga nagatuman sang tanan nga ginasiling sang kasuguan makaangkon sang kabuhi. Makaangkon sang kabuhi. Ginpakamalaot na kita sang Dios tungod nga hindi ta matuman ang tanan nga ginasiling sang kasuguan. Dira kita ginpakamalaot tungod hindi naton matuman ang ginatawag nga mga nasulat sa kasuguan. Pero gintubos kita. Sino nagtubos sa aton? Si Kristo. Kag siling niya sa sini
nga pagkamalaot, wala sang iban nga nakakuha dira sa aton, nakaluwas sa aton sa sina nga pagpakamalaot, kundi si Kristo lamang. No? Siya amo ang pakamalaot sang Dios para sa aton. Kag siling diri kay nagasiling ang kasulatan, ang bisan sino nga ginbitay sa kahoy ginpakamalaot sang Dios. Tiyan mo na bala nga kung imo na tan-awon ang natabo kay Kristo Jesus. O kung ang ginhimo sa iya, hindi na siya siling accidentally lang kundi purpose gid kag tuyo sang Dios nga si Ginoong Kristo magaantos para sa aton nga mga makasasala. Para ining pagpakamalaot sa aton hindi magpabilin kundi makuha paagi sa pagtuo sa iya. No? Kay siya ginpakamalaot tungod sa aton. Ining kasuguan nga wala naton matuman, wala naton ma-fulfill, siya ang nakaangkon sang pagsilot. No? Tiyan mo na nga dapat naton talupang doon nga ang crucifixion ni Jesus Christ hindi na iya para sa iya kaugalingon, kundi para sa imo. Gintubos kanya, gintubos niya ako, para nga makakas kita sa kalautan. Sining pagtagudili sa aton sa kasuguan nga hindi naton matuman. No? Klaro na siya? Ang bisan sino nga ginbita sila niya sa kahoy, ginpakamalaot sang Dios. So amo ini ang ginhimo sang Dios agud nga siya paagi kay Kristo Jesus, ang pagkamaayo nga iya ginhatag kay Abraham mahatag maniya sa mga hindi Hudiyo, no? Para mahatag maniya sa hindi mga Hudiyo. Agud nga sila niya paagi sa aton pagtuo mabaton ta ang Espiritu Santo nga iya gin promesa according to Galatians chapter 6 or 3 verse 6 to 14. So, amo na mga utod ko sa Ginoo nga ang verse 1 nga sila ni Apostle Paul diri sa Romans chapter 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, and separated unto the gospel of God. So, ang gospel tama gid ka importante nga mapadayon sa pagwali ini sa kabuhi sang tanan nga mga katawan sa bugos nga kapungsuran. Wala na yan regardless ang ginatawag na denomination or sikta. Kaya na hindi na yan makaluwas sa aton. Ang Diyos isa lang kag dapat natuntuhan kung ano ang iyang mga pulong na ginatudlo sa aton. So pasalamat kita sa aton Ginoong Kristo nga mo gid ang nagpasaan sa aton mga sala para nga kita hindi napaghukman sa aton mga sala. All we need to do is to believe in Him, accept Him as your personal Savior, and then you need to live with Him every day. Kinahanglan nato nga magkabuhi sa iya adlaw-adlaw. And we need to stand sa kamatuoran sa pulong sang Ginoo. Hindi kung ano lang ang aton tindugan, kundi tindugan naton ang kamatuoran, ang iya sang Dios, no? Usahan ko sa inyo sa verse 4 sang Romans, siling niya, and declared to be Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostle Paul, at siling apostleship, for obedience to the faith among all nations, for His name. So makita natin dira ang siling niya ni Apostle Paul sa verse 5, sila nga, for by whom we receive grace. Kita ninyo na mga utod ko sa Ginoo, kita nakaangkon sang bugay sa kay Kristo. 1 Timothy chapter 1 verse 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. The grace of God. Ang ginatawag nga unmerited favor of God. Gina-offer gid sa tanan nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan. Tama ka bugana sang bugay sang Dios sa kabuhi naton nga mga nagtuo kag nagahigugma sa kay Kristo Jesus, no? Bugana. Wala sang makulang sa aton kung kita ara na kay Kristo. No?
ang aton spiritual life mangin complete, mangin blessed ang isa ka tawo kung siya ara na kay Kristo, no? Bulahan gid siya. Amo na gisa may mga tawo nga kon sila niya wala man sila kakita siya, wala man ta kakita kay Kristo. Di man ta magtuo kung di ta kakita. So hindi na ina pagtuo, no? Ang matutuod nga pagtuo, nagasalig ka kag nagatuo ka sa mga butang nga wala mo makita kag maskin wala mo pa malambot. Ginaano na nimo, ginaangkon mo na tungod sa pagtuo. Sa laina, no? Kung hindi kita makakita, hindi kita magtuo. Dapat ya magatuo kita para makita naton ang kaayos ng Dios sa aton kabuhi. Kung wala sang pagtuo, imposible sa imo kag sa akon nga mapahamutan naton ang Dios sa aton kabuhi. So according to Acts chapter 9 verse 15, sininya the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles, the kings, and the children of Israel. Amo na akong nga si Apostle Paul nga sa diin sang una persecutor managhingabot sang iglesia, pero ginpili sa sang Dios nga mangin isa ka galamiton sang aton Ginoo sa pagdala sa ngalan ni Kristo sa mga Gentiles people. Amo na nakalabot sa aton ang gospel, no? Kay tungod nga ginwali ini sa bugos nga siya kag salamat nga sa aton lugar sa Pilipinas nakalabot ang iban nga mga gintandog sang Dios nga mga missionary para mawali diri ang maayong balita, no? Kay ti ang pulong sang Ginoo ya wala na ni sang may makapauntat sa pag-spread out sini, no? Acts chapter 6 verse 7. And the word of God saying increase. Kita ninyo ng pulong. And the word of God increase. And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and sila nga a great company of priests were obedient to the faith. Karaming sang Acts chapter 6 verse 7 kay tungod sang pag-spread out sang gospel, sang maayong balita sang Dios, nag-increase, nagdamo ang number sa mga disciples sa sumulunod. Kag nag-multiplied sila greatly in Jerusalem, no? Kag sila niya ang pinakanami pagidri great company of priests were obedient to the faith. Madamo nga mga kaparian ang masinulundon sa pagtuo nila. Wala sila nagpabilin sa ilang tradition sa philosophy. Wala sila nagpabilin lamang sa pagsunod-sunod sa mga kasuguan. Nahampa nila nga they are guilty. Maskin pa nga ang kasuguan na ginasunod-sunod nila daw halos memorize na nila kag halos mahambal na to na almost perfect na. Pero nakita nila nga guilty gid sila sa atubangan sang Dios kag wala sang tawo nga makapulfill sa mga kasuguan. Gani nagpalapit sila sa Dios, nagtuo sila nangin masinulundon sila sa pagtuo nga nag-abot sa ila. Ay kay balo kamo, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang pagtuo hindi niya mag-abot sa kabuhin sang tawo kung hindi siya magpamati sa pulong sang Ginoo. Kita nimo ini nga mga pare, they were obedient to their faith. Nangin masinulundon sila sa ila pagtuo tungod nabatian nila ang kamatuoran, no? Nga mo gali ni ang kaluwasan. Sala gali ang atong ginasunod-sunod lang kag ginasaligan. Wala gali kita sang assurance diri. Ang assurance naton ari kay Kristo. Amo na damo katama great company of priests were obedient to the faith. Kanami, no? Tani sa aton panagon subong amo man damo nga mga kaparian maluwas. Hindi niya importante ang pagsunod-sunod sa mga tradisyon kag filosofiya kundi ang pagsunod sa pulong sang Ginoo. Amo niya pinaka-importante sa kabuhi ta. Ang tao maskin sa diin ka magtulok sa iya kaugalingon matarong siya mo. Ikumpara yang iya kabuhi sa iban nga tao, magapakamatarong siya sa iya kaugalingon.
But the truth is, ang imong righteousness is like a filthy rags in the sight of God. Kaangay lang siya sang mahigko nga trapo sa tubangan sang Dios. Kung amo na mo sa ligan, para nga sa diin madala ka sa himaya, no? Hindi ka gid madala sina sa himaya. Ang makadala sa imo sa himaya amo ang pagpili sa kay Kristo. Nga imo siya batunon sa imo kabuhi bilang imo personal Savior and Lord. Madamo naman yung mga tao nagbaton kay Kristo. Nga sila nila, Savior nila si Jesus Christ. But when it comes sa ginatawag nga Lordship, wala man nila ginakilala si Kristo nga ila Ginoo. Kaya iti madamo na sang mga tao gani nga nahambal si Jesus Christ nga nagahambal-hambal sila sa aton Ginoo nga Lord, Lord, but they cannot enter into the kingdom of God. Why? Because hindi sila matudtuod. No? Hindi sila tutuod nga sumulunod sa aton Ginoo. Ang ilang mga bibig nagamit lang sa ngalan sa atong Ginoo, pero ang ilang tagipusoon malayo sa iya. Iyan mo na tani sa aton kabuhi bala kung maghambal kita nga when it comes sa ginatawag nga Lordship ni Jesus Christ, kilala gid siya naton nga siya ang nagapungko sa trono sa atong tagipusoon kag panghunahuna. No, dira nato na mapamatud-an nga Ginoo siya sa imo kung ginasunod mo siya, ginapahari mo siya sa imo kabuhi. Ti anong gahari sa aton? Amo na ang aton Ginoo. No? Basi may ara pa daw sa aton mga tagipusoon nga maliban kay Kristo mas mabugat siya. O kung mas palabi naton siya. Kung may amo kasi na dulaon mo, ay kung hindi mo na pagdulaon, ti hindi na ya tutuon nga lordship makitaan sa kay Jesus Christ sa imo kabuhi. Hindi siya matutuon nga Lord sa imo. Kahit kung maghambal ka, Lord, di siya ginakilala mo gid. Ginasimba mo gid siya, ginaalagan mo siya. No? Sa imo kabuhi. So madamong ang mga pulong sa Ginoo nga nagpamatuod sa aton na hanungod sining Romans chapter 1 verse 5. Another verse makita naton. Sining nga diri sa verse 26 ng Romans chapter 16. But now is made manifest, and by scripture of the prophet, according to the commandments or the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Once again, nakita nato ng pulong sa Ginoo for the obedience siling niya of faith. Amo na mga utod ko sa Dios. Napaka-importante nga matalupangdan naton nga ang pulong sa Ginoo nga we receive sila ni Apostle Paul, we receive sa ginatawag nga grace and apostleship for obedience to the faith among all nations and His name. So sa aton kabuhi kabay pa nga ang bugay sang Dios, hindi naton gin baliwala ang bugay sang Ginoo. Kaya ang bugay sang Ginoo gina-offer gid niya ni sa tanan nga mga katawhan. Kag kahibalo kita nga ang Bible nagatudlo gid sa aton nga for by grace are ye saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. No, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Amo na mga utod ko sa Ginoo, may mga tao nga nagapadayaw sa ilang mga binuhatan. Pero inang mga bagay, kabos sa ginharian kag sa kahimayaan sang aton Ginoo. Only by grace we save. Paagi sa aton nga pagtuo sa iya. No? So pasalamat kita sa Ginoo nga hindi mabudlay ang pag-angkon sang kabuhi nga walay katapusan. Duwa na lang ka verse akong basahan natin mag-close kita, no? Verse 6, sila niya, among whom are ye also the called of Jesus Christ. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Tanawan ninyo to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Kay balo ka mo ang mga saints o kung mga santo, yatong mga naghinulsog sa ilang mga sala,
nagbalik kay Kristo kag naghatag sang ila nga tinion sa pag-alagad sa aton Ginoo, no? Nangin masinulundon sila sa pagtuo nga kung sa diin nag-abot sa ila kabuhi. Kung kaisa ang tawo, sila yang nagakanonize ang sense. Ay kung hindi na makanonize yang sense ka, hindi kaya sense sa ila. Salamat sa Dios nga siya yang nagahatag sang declaration sa kabuhi nimo nga tawgon ka nga santos kay tungod ikaw nagtuo kag nagbaton sa iya. Hindi na iya buhat sang tao ha. O kung iya na iya pamaagi sang tao, hindi. Kundi iya sang Dios. Amo na si Apostol Paul naghambal gid sa tanan nga mga Kristohanon sa Roma, mga hinigugma ko sa Ginoo, nga gintawag mga santos, no? Ang bugay sang Dios paghidait sang aton amay, no? Sang Dios naton nga amay kag sang aton Ginoong Hesukristo. So diri kita magatakop mga utod ko sa Ginoo. Sa verse 7. Sila nga the grace and peace, ang bugay kag ang paghidait sang Dios sa aton nga mga kaanakan sang Ginoo, no? Tanaw naton nga ang paghidait wala nagahalin sa kundiin kag kun sa kaysin o lang. Ang paghidait nagahalin gid sa aton Ginoong Hesukristo. Sa iya na, no? Sa aton Ginoo. Ang paghidait siya nga nagikan sa Dios ang mula ni ang sabihin pakamayo sang imo kabuhi. Kay hindi mo man imangkon ang peace kung wala ka sang grace. Wala mo mangkon ang grace ng Dios, wala peace. Amo na nga ang tanan nga nakapasag-uli kay Kristo Jesus, may paghidait na sa Dios. According to Romans chapter 5. Ibot ko na basa ninyo na, kag nabatian na ninyo na nga mga pulong na kung sa diin nagatudlo sa aton nga we are justified sa verse 1. Therefore being justified by faith, we have peace with God. Tungod kay ginpangamatarong na kita sang Dios pagi sa pagtuo, may ara na kita paghidait sa Dios, no? Through our Lord Jesus Christ. Hindi sa kon kay sino nga mga saints o kon santos, kundi sa kay Kristo halin ang paghidait. Ang mga tao nga wala nakapasag-uli kay Kristo, kag wala nagakilala sa buong kay Kristo Jesus nga ni Lord and Savior, ang ginatawag nga kasuayon